election season na sa ating bansa, kaya naman napakarami ng mga balita patungkol sa ating mga politicians. Ang latest news kahapon ay ang Cebu Governor si Gwen Garcia, kung saan nagbaba ng decision ang Supreme Court at inuutusan ang gobernadora na bayaran ang bangkong HSBC ng 2.8 million US dollars. That is 156.6 million. Napakalaking pera. Paano siya nagkaroon ng ganito kalaking utang? Well, ang interesting dito is that noong 1996 pa ang kanyang loan na kinuha sa HSBC para sa kanyang kumpanya noon bilang isang businesswoman, 900,000 US dollars lamang. But after 28 years, ngayong 2024, nagkaroon na ng final decision ang Supreme Court at pinagbabayad na siya kasama ang lumobong interest ng kanyang loan. 28 years ang magiging interest na babayaran niya. And 1996 is a different century na sa atin, di ba? Here is a perfect example ng isang serious financial mistake from about 3 decades ago, yet those 30 long years were not enough para sa businesswoman na ito na takasan yung consequences ng kanyang financial mistakes. Indeed, sa buhay may tinatawag na poetic justice. The sin you commit will boomerang you. At yan ang isang lesson at topic at principle na ididikdik ng passage na babasahin natin ngayon. Sa Genesis 29, verses 1 to 30, the poetic justice wherein the deceiver is now the one deceived. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible word of God. Then Jacob went on his journey and came to the land of the people of the east. As he looked, he saw a well in the field, and behold, 3 flocks of sheep lying beside it, for out of that well the flocks were watered. The stone on the well's mouth was large, and when all the flocks were gathered there, the shepherds would roll the stone from the mouth of the well and water the sheep, and put the stone back in its place over the mouth of the well. Jacob said to them, "My brothers, where do you come from?" They said, "We are from Haran." He said to them, "Do you know Laban the son of Nahor?" They said, "We know him." He said to them, "Is it well with him?" They said, "It is well. And see, Rachel his daughter is coming with the sheep." He said, "Behold, it is still high day. It is not time for the livestock to be gathered together. Water the sheep and go pasture them." But they said, "We cannot until all the flocks are gathered together and the stone is rolled from the mouth of the well. Then we water the sheep." While he was still speaking with them, Rachel came with her father's sheep, for she was a shepherdess. Now as soon as Jacob saw Rachel, the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, Jacob came near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock of Laban his mother's brother. Then Jacob kissed Rachel and wept aloud. And Jacob told Rachel that he was her father's kinsman, and then that he was Rebekah's son. And she ran and told her father. As soon as Laban heard the news about Jacob, his sister's son, he ran to meet him and embraced him and kissed him and brought him to his house. Jacob told Laban all these things, and Laban said to him, "Surely you are my bone and my flesh." And he stayed with him a month. Then Laban said to Jacob, "Because you are my kinsman, should you therefore serve me for nothing? Tell me, what shall your wages be?" Now Laban had 2 daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah's eyes were weak, but Rachel was beautiful in form and appearance. Jacob loved Rachel and said, "I will serve you 7 years for your younger daughter Rachel." Laban said, "It is better that I give her to you than that I should give her to any other man. Stay with me." So Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of the love he had for her.
Then Jacob said to Laban, "Give me my wife that I may go in to her, for my time is completed." So Laban gathered together all the people of the place and made a feast. But in the evening he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and he went into her. Laban gave his female servant Zilpah to his daughter Leah to be her servant. And in the morning, behold, it was Leah. But ulitin ko lang yun because for me, this is the most important phrase and statement in this passage. Verse 25, and in the morning, behold, it was Leah. And Jacob said to Laban, "What is this you have done to me? Did I not serve you with you for Rachel? Why then have you deceived me?" Laban said, "It is not so done in our country to give you the younger before the firstborn. Complete the week of this one, and we will give you the other also, in return for serving me another 7 years." Jacob did so and completed her week. Then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife. Laban gave his female servant Bilhah to his daughter Rachel to be her servant. So Jacob went into Rachel also, and he loved Rachel more than Leah, and served Laban for another 7 years. And everyone lived happily ever after in their dreams. The last part was from R. Kent Hughes, but the rest of what I read is from the inspired, inerrant, infallible Word of God. Okay, mukhang may kumukontra para kay Rachel at kay... I want you to know that I have heard a sermon about this, and it is until now one of my favorite sermons. And I have been rebuked, blessed by this passage. I'm excited to bring to you a message, The Deceiver Deceived. Alam natin, persona non grata sa Canaan, according kay Alan Ross, itong si Jacob, at pupunta siya sa Haran bilang isang fugitive. Alam natin, before this, nandun siya sa Bethel. He experienced a life-changing encounter with God, na nagkaroon siya ng vision ng isang hagdanan na napakalaki habang siya'y nananaginip, where it reaches up to the heavens, at nandun sa tuktok ang Diyos, where the angels ascend and descend. Ang meaning nun, God directs the affairs of the heavens and this world, that si Jacob nandun siya sa lugar na yon. Ibig sabihin, kay Jacob, padadaanan ng Diyos ang kanyang kalooban sa mundo. He will bless the world through the promise kay Abraham, napunta kay Isaac, at ngayon kay Jacob, by granting him descendants and offspring that could not be numbered. So this was the start of the relationship of Jacob with Yahweh, from a fugitive to becoming a pilgrim of God. Kaya nakita natin last Sunday, an encounter with God is always life-changing and leaves the sinner never the same again. But now the focus in this passage, of course, is still Jacob, known to be the hero in the Bible without the heroic deeds. Siya yung tinatawag na God's rascal. Pero nakaka-relate tayo sa kanya kasi mas nakaka-relate tayo sa kanya kaysa kay Joseph, kay David, dahil ang tanging ginawa ng taong ito sa kanyang buhay ay magkamali, magkasala, sumuway at mandaya. Ngunit sa kabila nito, ang naging kakambal niya ay pagpapala. Ang naging kakambal niya ay blessing ng Diyos sa kabila ng kanyang deception. And having said this, gusto ko lang linawin, Genesis is never teaching us ng pandaraya ay magbubunga ng pagpapala. Hindi pagpapala ng Diyos ang resulta ng anumang pagdarayang ginagawa ng tao. Gusto nating ipakita dito yung grace ng Diyos, ang blessing ay always by grace, kaya kahit unworthy siya, pinagkakaloob ito ng Panginoon sa kanyang hinirang. Pero dito, ang tanong natin, syempre, hindi na tayo komportable. Ganito na lang ba lagi? Yung kasalanan ng mga lingkod ng Diyos, di ba sila pinaparusahan? Pinapalampas na lang ba ng Diyos ang kasalanan nila? At binibiyayaan na lang ba? Di ba lalaki ang ulo nila? Well, ang Genesis 29 sinasabi niya, hindi yan ang katotohanan. Pinapalo ng Diyos ang kanyang mga servants, pinapalo niya ang kanyang mga anak,
nang sa gayon yung sila ay lumago sa kanyang pag-ibig at matuto sa kanilang mga kasalanan. Kaya dito sa passage natin, pinagtagpo ng providence ang landas ni Jacob at ni Rachel, at ito yung mismong bilin ni Rebecca. Napunta siya doon sa lugar na pinapapunta siya. Hindi lang yon, parang domino, andun na lahat ang kanyang hinahanap. Nakita na niya kagad si Rachel. Parang katuparan ito ng sinabi ni Yahweh nung nandun siya sa Bethel sa 28:14. Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. Ikaw ba naman ang pangakuan ng magkakapamilya ka? Siyempre mapapaisip ka, naku, pinangakuan ako ni Yahweh ng pamilya. Sino kaya mapapangasawa ko? Ito na ba to? Ito na ba to? Kaya nung nakita niya si Rachel, di ba? Na-excite siya. Mukhang ito na nga, napakaganda niya. At nagkaayos-ayos pa yung mga nangyari. Nalaman niya, ito si Laban, anak siya ni Laban. Ganito, Genesis 24, kay Isaac, di ba? So Jacob was an encouraged man. After ng Bethel, napagod siya papunta sa Bethel, kakatakas kay Esau, discouraged siya, pero after Bethel, after niyang mamit ang Diyos, he was an encouraged man. In fact, napansin niyo, siya yung dayo, pero siya yung nagsasalita lagi. Napaka-aggressive niya. Sinabihan pa nga niya, sinermonan pa niya, yung nag-preach pa niya, yung mga shepherd. Sabi niya, hindi pa oras. Nagpapahinga na kayo. Lugi yung mga amo ninyo sa inyo. Ganun ang ibig niya sabihin. Hindi pa dapat oras na nandiyan kayo. Bakit hindi niyo pastulan yung mga alaga ninyo? So, in fact, he would stay under Rachel's father at dito magsisimula ang special love story na for sure, sa tingin niya, fulfillment ito ng mga promises ng Diyos. Hindi ba naman na-encourage ang taong ito mag-offer ng 7 years na paglilingkod? Well, in fact, sa culture, ang expected lamang ay 3 to 4 years. So in other words, ang ginawa ni Jacob is, todo, twice na, doblehin ko na, para sure na sure, makukuha ko na itong si Rachel. So 3 to 4 years lang, ginawa niyang 7 years. But siguro napaka-encourage niya, no? Nakahusap ko ang Diyos, kaya kong gawin to, mahal ko yung babae, ganito ang gagawin ko. And everything was just doing fine until we reach verse 25 and the passage becomes an ominous soap opera, Korean novela, Filipino novela. Nang sinabi niya, nung nagkaroon ng consummation nung gabi na yon, at imbes na si Rachel ang nakasiping pala niya o nakasama pala niya sa morning, behold, it was Leah. Ang mandarayang si Jacob nagtapat ng 7 years, ngunit siya naman ang dinaya, ang manggugulang, siya ang nagulangan, ang deceiver is now deceived. This is full circle of poetic justice. Ang magulang ngayon, ang taong ito, hindi lamang 7 years na maglilingkod, 20 full years ang magiging paglilingkod niya na kasama itong si Laban. 20 years na siya ay maglilingkod sa mas tuso na katulad niya. Naging tuso siya sa kapatid niya, naging tuso siya sa pamilya niya, ang makakatapat niya ay mas tuso sa kanya. 20 years of servitude, 20 years of exploitation, divine chastisement, deception, jealousy, and even immorality. Ngunit sa kanyang pag-ani ng ipinunlang kasamaan, ang tanong, nasaan ang Diyos? Bakit hinayaan ito ng Diyos? Well, ang gusto kong ipakita dito, patuloy ang Diyos na nagpala sa kanya kahit sa gitna ng pagpapalo. Kahit sa gitna ng chastisement, nandun pa rin ang blessings ng Diyos, continuously executing His plans and fulfilling His promise. Yan yung sinabi niya sa 28:15, I am with you and keep you wherever you go, for I will not leave you until I have done what I have promised you. Nandun na yung words ni Yahweh, hindi kita iiwanan. Ang magandang message dito sa atin is the sin of God's people will surely find them out, and so His covenant blessings too. The sin of God's people will surely find them out. That's the law. And we will all be toasted dito. Pag ito lang ang message natin, the sin of God's people will surely find us out. And so, His covenant blessings too. Here is the gospel.
Even amid chastisement, the blessings of God will never run out for His children. God is so faithful that He can send His blessings and needed chastisement at the same time. Pero bago tayo pumunta sa points, gusto ko lang linawin ang isang disturbing thought na nasa isip nyo for sure ngayon. Sa verse 30, hindi naman na-resolve ang problema. Bagamat nagkaroon ng band-aid solution na ba't mo binigay yung wrong woman? Si Rachel ang gusto ko. Binigay si Leo, pwede, 7 years more. At nandun pa si Zilpah, nandun pa si Bilhah. So, 4 na babae, in just a matter of 2 weeks, ang naging asawa o nasa disposal ngayon ni Jacob. Ang tanong natin, very disturbing, lalo na sa ating Bible readers and hearers, yung hayagang deception at polygamy. Bakit may ganito sa Bible? May 2 asawa, may 2 concubines pa si Jacob. Pero mas disturbing, hindi yung presensya ng 2 asawa, 2 concubines. Ang mas disturbing dito para sa iba, yung deafening silence ng Bible mismo sa behavior nila. Basahin mo yan, walang comment sa kanila na ito ay masama, hindi ito gusto ng Diyos. So ano ba ang tama? Well, maganda yung sabi ni Tim Keller na ang Bible, when it comes to marriage, it is very unsentimental. Which means, it gives us a realistic information and events that took place nang walang pag-sugarcoat o pagtatago. Kung ang isang Bible character na si Jacob ay may ginawang kahihiyan, you can expect that kahihiyan will be told as it really was. In fact, it is a narrative na may theological purposes. Hindi siya behavioral manual or moral textbook na habang nagkukwento siya, bigla na lang siyang titigil at sasabihin niya, mali ito, mali yan. Hindi ganoon ang Bible. The Bible is a redemptive history. It is a redemptive book. At hindi siya nagugulat sa mga kasalanan ng mga tao, hindi dahil kinukonsinti niya, kundi dahil anong dapat ikagulat ng Bible? Nag-ooperate na yung Bible knowing that these men were flawed in the first place. Walang bida sa kanila, lahat sila kalaban. Pero, ang redemptive book na ang tawag ay Biblia ay pinapakita niya yung condescension and grace ng Diyos mula sa langit, bababa siya, magliligtas siya, ililigtas niya si Jacob, pero gagamitin niya ang mga taong unworthy, sinful na katulad nila Jacob. So that means, ang Bible, hindi niya explicitly sinasabing masama ang polygamy, but look what happened sa magiging buhay ng babaeng ito at ng lalaking ito at mga babaeng ito, magiging magulo. Magiging masama, complicated, very toxic, at ito ang pinapakita niya. It is as a sinful rebellion against man. Therefore, Jacob is a wretched man who needs a savior, and God will use him to save him and the whole world. Kaya ang message ko, appeal ko sa inyo, sana makita natin ito, ang Biblia, kung paano pinresent na ang Diyos pinagpapala niya ang mga nasa ilalim ng covenant niya, pero hindi ibig sabihin kinukonsinti niya sila sa kanilang mga kasalanan. Those are the 2 things na ine-ensure ng Diyos sa kanyang mga servants who are still sinners. Number 1, God blesses the saints despite their unworthiness, and God disciplines the saints because of their sinfulness. Now, itong dalawang point na ito, may mas mahaba, yung isa mas maiksi. Yung una, we have addressed this reality in many ways already in the narrative. Ang isang hindi pa na-address yung pangalawa. So most likely, we will be quick sa first one and then para mas makapag-spend tayo ng more time sa second one. Pero gusto ko ipakita dito, God blesses the saints despite their unworthiness. Look at this. The narrative suddenly changes in its mood. Jacob was met with so many providential blessings in his trip to his ancestors' hometown, Haran. 3 days naglakbay mula kina Iso doon sa Canaan hanggang sa Bethel, discouraged, mag-isa, walang anumang pera, walang anumang pag-aari. Pero dito makikita natin iba na yung mood niya. In fact, sa verse 1, pag binasa mo sa Hebrew yon, then Jacob went on his journey. It's very significant. It literally means Jacob lifted up his feet. In other words, excited siya, parang naglalakad daw siya ng very light.
Siguro yung paano lumakad kayo na pag masaya, halimbawa, mapopromote kayo, yung parang lumulutang kayo sa area. Ganun siya, ka-excited. That is the story. Makikita natin, yung providential dealings, ibubuhos ng Diyos ngayon yung blessings. Could you imagine? Napakalayo, pero on the spot, pagkapunta niya, he was on the right place, at the right time, and with the right people. Minsan lang siyang nagtanong. Wala pang GPS dito. Di ba tayo, ang dami na ng GPS, ang dami pang manliligaw sa atin. May sasagot pa sa atin na pumunta ka doon ka magtanong. Ito, tinanungan niya, kilala niyo ba si Laban? Sabi niya sa mga shepherds. At sinabi lagi, agad is, yes, okay si Laban. At nandyan yung kanyang kapatid. Well, ang gusto ko lang makita nyo rin dito, itong mga shepherds na ito, medyo may katamaran sila, gusto na nilang ipakita, kausapin mo na si Rachel, kaya nandun siya. May malaking stone doon para i-move, para makainom sila doon sa well. Pero itong si Jacob, alam mo na, with all his hormones raging sa kanya, naghahanap siya ng asawa. And by the way, he's not that young by this time. He is somewhat 70 years old na siya and still single. So, yung mga nasa 70 at single, may pag-asa pa. But, itong taong ito, naghahanap siya ng asawa, and now, the Lord has promised to Jacob na he will not remain single and he will have his own family. Yan ang sabi niya sa verse 14 and 28, your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south. So he was brimming with hope. And his confidence level was so high. Alam niya, ang presensya ng Diyos ay nasa kanya at nakuha niya itong bagay na ito. Nung nakita niya si Rachel, wag nating lagyan ng mali siya, no? Yung paghalik, that's the very first time or the only time na makikita mo ang lalaki humalik sa babae sa Biblia, na ganon, and that there's nothing sensual about that. Kamag-anak niya, nalaman niya yon, pero nakita niyo kagad, yung cover, yung bato na dapat mga shepherds ang magbubuhat, talagang mag-isa, no? Inalis ni Jacob, nagpakitang gilas na kagad ito. Nung nakita pa lang niya, itong si Rachel, mag-isa niyang ginawa, nagpa-cute na agad. Itong si Jacob, at sabi niya, hindi kayo mauna, naunang pumila yung mga shepherds, si Rachel ang pinauna niya. Talagang kakaiba itong dugo at itong espiritu nitong si Jacob. At pagdating niya doon, kinwento niya kay Laban, at alam mo yung pag-uusap nila ni Laban, makikita mo na dito, no? Paparamdam na sa'yo ng passage. Itong si Laban, no, may masamang balak. Kasi masaya siya nung una, pero siguro nung nalaman niya, tumakas ako, wala akong dalang ganito. Si Laban, naalala pa niya si Isaac, yung tatay mo pumunta dito, ang daming dala sa amin. Ba't ikaw, ano nangyari sa'yo? Kaya tignan niyo, siya na mismo nagsabi. Nagstay siya ng 1 month. Wala pa siya siguro na ibibigay na anumang padulas para kay Laban. Sabi ni Laban, siya na mismo nagsuggest. Kamag-anak kita alam nga naman magsiserve ka sa akin ng walang regalo or walang kapalit. Alam nyo, yung ganun, akala nang ibabayani si Laban. Hindi, inuutakan na niya itong tao, in-exploit na niya kasi kamag-anak mo yun, bisita mo yun, hindi mo dapat bibigyan ng ganun. Pero nag-suggest na mismo si Laban, in other words, pakinabangan na rin kita, nandito ka na eh. So itong si Laban, ini-introduce sa atin ng scripture, ito yung tao na magiging katapat ni Jacob. Pero look at this, lahat ng bagay na ito nangyari at yung blessing ng Panginoon. Sinabi ni Jacob kay Laban na bibigyan kita ng 7 years para kay Rachel. Sabi ni Laban, na hindi man siya nag-agree na oo, sinabi lang niya mas mainam na maibigay ko sa iyo ito. No? So may mga deception na nangyayari, may mga pagdideal na hindi maganda, pero pinapakita dito sa atin, si Jacob, pinagpapala ng Diyos, magkakaroon siya ng asawa, magkakaroon siya ng pamilya. At yun ang gusto kong i-point out dito sa text na ito. God's hands hide in silent providence to guide and bless His people to supply their needs. Ang gusto ko makita nyo, walang anumang comment or editorial comment na ang kamay ng Diyos nandoon. Hindi katulad sa Genesis 24 na itong si Eliezer, nagpasalamat sa Diyos, kinilala niya ang Diyos. Pero ito, wala.
wala ang Diyos, pero nakita natin, this is exactly the point ng passage. Pinapakita niya na ang Diyos, puprotektahan na niyang mula ngayon itong si Jacob kahit may gustong manloko sa kanya. It doesn't have to be loud. The providence of God is usually silent. When it is not loud, it is not because it doesn't exist. God's providence is there for His people. When there is the providence of God, He does not have to announce it. God is quietly good, sabi ni Dale Davis. In the life of the Old Testament, in the mga Jews sa Old Testament, napaka-evident nito. Makikita natin sa Old Testament ni minsan hindi pinabayaan ng Israel. Naalala nyo yung si Haman na kalaban ng mga Hudyo, gusto niyang ipa-eradicate at ipa-genocide ang mga Jews. In fact, nagtagumpay siya at yun ang mangyayari. Anong sinabi ni Mordecai kay Esther sa Esther 4:13-14? Sitting queen si Esther pero wala siyang magawa. Pero hinamon siya ni Mordecai, kailangan may gawin ka. Sabi ng Bible, then Mordecai told them to reply to Esther, do not think for yourself that in the king's palace you will escape any more than all the other Jews. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish, and who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Nakita ninyo, confident itong si Mordecai na ililigtas ng Diyos ang mga Hudyo. And there may come a salvation from another place. And that is of course the promise of God na hindi mamamatay ang lahi na ito. So therefore, dito sa Esther na minsan hindi nabanggit ang salitang Diyos, kumilos ang Diyos silently and in the most conspicuous way. At ganyan ang pagkilos ng Diyos. Ang pagkilos ng Diyos, hindi niya ina-announce sa trompeta. Hindi niya ina-announce sa Facebook wall. Ang Diyos kumikilos siya ng pailalim, kumikilos siya silently, kumikilos siya in fact dito sa passage na to even to the weak people like Leah. Kumikilos ang Panginoon at doon mas naluluwalhati at nag-glorify ang Diyos. Dahil ang Panginoon, control niya, hindi lamang ang public conversations at yung public powers, but even yung silent moving niya na ino-orchestrate silently. Ito yung sabi ni John MacArthur na mas kahanga-hanga ang providence sa miracle. Ang miracle, there is a suspension of the natural laws, but in the providence of God, ino-orchestrate ng Diyos nang hindi mo napapansin, kumikilos siya. Right now, ang Israel at ang Hamas, they are engaged in a war. But look at what is happening. Kahit ang Israel may mali siyang ginagawa marahil, ang nakikita natin is laging may pumoprotekta sa kanya. Ang international community, karamihan ng bansa ay kakampi niya. But most importantly, the United States. Ganito ang silent keeping ng Diyos. That's why challenge sa inyo, sa atin, open your eyes to the many providential blessings displayed and delivered to you silently. In other words, may mga silent dealings ang Diyos sa iyo na marahil nabubulagan ka because of the sorrows, because of the problems, because of the afflictions, the pain na meron ka, and you are now beginning to count your sorrows rather than your blessings. The challenge is learn to count your blessings and not your sorrows. But if you count your sorrows, do so. But count them in comparison to the many and countless blessings of God sa iyo. Mag-a-agree ka sa sinabi ng mga Puritan sa kanilang prayers, my trials are fewer than my sins. Bilangin mo yung kasalanan na nagawa mo. Bilangin mo mga kasalanan na nagawa mo at bilangin mo ang mga pagpapala na binigay ng Diyos sa iyo. Kahit napakarami mong kasalanan, napakarami, higit na marami ang pagpapala na natanggap mo. Imagine that, gigising ka, and God knows that you will commit sin, yet He continues to do so. Kung tayo ang Diyos, marahil magdadalawang isip siguro tayo. Kaya tama yung sinasabi ng song or hymn, that our sins are many,
but His mercy is more. Eh sa panalangin natin, dapat ma-purify at mapuno ang panalangin natin ng pagpapasalamat. O sa aming family worship kahapon, this is what we have discussed sa question number 98. What is prayer? At doon sa definition ng Westminster Shorter Catechism, nakalagay sa bandang huli that prayer is thankfully recognizing God's mercies. In other words, kung nagpipray tayo, mapagpasalamat daw nating kilalanin yung mga mercies ng Diyos. O kanina nagpray ka, kinilala mo ba ang mga mercies ng Diyos sa buhay mo? Did you thank God for those blessings? And let me ask you this, did you thank God for the evident blessings? Kung may evident blessings na nag-loud na blessing yan, good, pasalamatan mo ang Diyos. Pero isang challenge ko rin sa'yo, thank God doubly when He sends you the silent blessings. Yung mga silent blessings na hindi mo napapansin, na hindi mo nakikita. Nung una parang parusa, pero later on, it yielded the fruits of righteousness. Marahil ang isang karamdaman sa iyo ay sobrang pinahirapan ka. Pero sa karamdaman na yon, mas natuto kang lumapit sa Diyos. Sa karamdaman na yon, mas lumago ang relasyon mo sa Panginoon. Sa karamdaman mo na yon, natuto kang maging humble. Ang daming mga nangyaring silent blessings just because of that one problem na hinayaan ng Diyos na maranasan mo. At dito si Jacob for sure, ang daming mga pagpapala sa kanya. Eh di ba ganito yung gospel ng Panginoon? Ang Panginoon sa kanyang wounds, we were healed. Eh ganito ang gospel, hindi ito pang malakas. Ang Panginoong Yesus, pinapagaling niya tayo sa kanyang sakripisyo, sa kanyang sakit na naranasan ng sino man sa atin na lalapit at sasandal sa kanya ay pagkakaloban niya ng buhay na walang hanggan. Si Helen Rose Veer ay isang missionary na puti, napunta sa Congo at nakaranas siya ng napakatinding pagpapahirap. Nagtatayo siya ng mga hospitals bilang missionary, pero alam niyo nangyari sa kanya, he was at one time kasama doon sa grupo na kinubkob ng mga sundalo nung merong civil war sa loob ng bansa na pinagmiministeryuhan siya. And she was abused by these soldiers all throughout the night. At ang sabi ni Helen Rose Veer, gusto na niyang matapos yung buhay niya habang nangyayari yon. Ayaw na niyang magising, na gusto niya pag pumikit siya, ay hindi na siya gigising pa. But then again, nung nangyari ang mga bagay na yun na nagrereklamo siya sa Panginoon, it's as if napaisip daw siya, tinatanong niya ang Diyos, bakit nangyari ito sa akin? Bakit ganito? Parang naisip niya, kung sakaling hindi mo malaman ang rason, will you continue to serve me? At alam nyo, yun yung mga moments, na silent moments ng paglago ng isang kahit napakabatikan na missionary. And probably you have those moments na tatanungin tayo natin ng Panginoon and yet we don't get the answers. Will we still continue to praise God? Now, dito sa 15 to 30, ito yung mas focus ko na gustong ibigay sa inyo, that God disciplines the saints because of their sinfulness. In an ominous soap opera-like turn of events, Jacob the deceiver was deceived. At ang deception na yon nag-culminate at nire-represent ng phrase, in the morning, it was Leah. Isipin nyo, yun yung parang sa telenovela na parang revelasyon. Sa verse 15, sabi niya, should you therefore serve me nothing? Make no mistake here, hindi ito offer ng kindness ng isang relative. Slyly si Laban, nag-raise siya ng issue ng pagtatrabaho, nagmumukha siyang magnanimous, pero totoo, magulang itong taong ito. But it was actually the start ng selfish exploitation sa isang foreigner na lovesick sa kanyang daughter. Sa verse 16, now Laban had 2 daughters, Leah and Rachel. Once again, biglang binanggit sa atin itong dalawang
babae na ito yung anak niya. Parang nagre-remind sa atin ng Esau at Jacob, nangangamoy sibling rivalry na naman. Nangangamoy selosan, inggitan at awayan. At yun nga mangyayari. Dinescribe na sila. Si Leah, yung kanyang mga mata, they were weak. This is translated differently by various translations. Kaya dapat ingatan yung translations ninyo. May mga translation, tender eyes, delicate eyes. So positive ang paglalagay sa kanya na parang mapungay ang mata niya. Pero alam nyo, pinagkumpara kasi siya, positive, negative eh. Di ba? Sinabi si Rachel, she was beautiful in form and appearance. So therefore, medyo negative ang dapat interpretation nitong eyes were weak. So yung Greek, yung Hebrew no, ang ibig sabihin, broken or fragile thing. It means soft. At it is understood by scholars na ang mata ni Rachel, ay ni Leah, it lacks glow and sparkle. In other words, may negative meaning na pinagkukumpara siya. At sabi ko sa inyo kanina, no, unsentimental ang Biblia at hindi naman siya woke, no? Medyo bisan derechahan siya. So bibigay ko na yung translation. Parang sinasabi ng Biblia si Leah pangit at si Rachel ay maganda. Yun yung ibig sabihin nun. So this is a woman na cross-eyed most likely, or iba yung mata niya, something is wrong with her eyes. But Rachel is stunningly beautiful. Alam nyo, dito si Leah, makikita natin, mas ma-emphasize pa natin sa next sermon natin sa Sunday, Leah here represents something unpleasant because siya ang magkakaroon ng revelation mamaya na hindi siya gusto. And sabi sa verse 18, Jacob loved Rachel and he said, I will serve you 7 years. So the text keep pointing to us, love-struck itong taong ito. Sa pagnanais magpakitang gilas at magpatunay ng kanyang pag-ibig, nag-offer ng 7 years na dowry. This is twice the cultural expectation, and we can see Jacob's intoxication with Rachel. They seemed to him but a few days because of the love he had for her. Now, maraming nakita ninyo to at ginawa nyong verse, sinend ninyo sa nililigawan nyo, sa crush ninyo. Pero gustong i-point out dito ng passage ay itong si Jacob, he is a gullible man this time. Prone siya sa exploitation ng isang masamang taong tulad ni Laban. So, ang faithful at fruitful paglilingkod ni Jacob kay Laban for 7 years kay Rachel ay nauwi sa isang kabiguan. But here, the tables have turned. The deceiver will be deceived. After 7 years, sabi ni Jacob, give me my wife that I may go into her. Nakita niyo yung text, hindi man niya sinabing, si Laban, no? Sige, tapos na yung 7 years, bibigay ko na to sa'yo. Wala eh. Sapilitan pa, ni-remind pa, no? Mukhang ayaw niya. Maybe something na problema itong si Laban na ayaw, wini-withhold niya itong si Rachel. Wala mang give it to me or please. Ngunit matapos ang 7 years ng paglilingkod, ayun na nangyari sa verse 25. In the morning, it was Leah. Nung gabi na yon, di niya napansin. Siguro siya ay bangag na, lasing, at pitch dark. Hindi biglang ang nakasiping pala niya ay itong si Leah. Isipin mo na lang ang reaction ni Jacob. Galit siya, dismayado. Ito na yung revelation ng lahat ng panloloko. Nanliit siguro siya sa sarili niya. Di niya matanggap. 7 years na nakikita ko to, di ko pinansin. Pero ito yung napunta sa akin. Pero gusto kong i-point out dito yung sinabi ni Derek Kidner na ito daw yung anti-climax. And listen to this. Sabi niya, the words, behold, it was Leah. This is a miniature of man's disillusion, experience from Eden onwards. Yung daw passage na yon, yung text na yun na sinabing, behold, it was Leah. This is the embodiment of anti-climax. Ito daw yung miniature ng ating disillusion na nararanasan natin mula nung nahulog sa kasalanan ang tao. In other words, yung words na, behold, it was Leah. This is our lot in this world. Mula nung mahulog tayo sa kasalanan, may disillusion ng ganito. Na naghahangad tayo, nangangarap tayo ng isang Rachel, pero kahit gaano ka magpakapagod para sa isang Rachel, the text says, in the morning, it was Leah. Translation, kahit na anong gawin mo,
no matter how you hope things will be, no matter how strong and fighting ang spirit mo, no matter gaano ka ka-expectant, in the morning, it will be Leah. Yan yung fallenness na laging magfo-fall sa ating mga tao. And God uses this deception para ilagay sa kamalayan ni Jacob ang kanyang mga kasalanan. And that is the point here. God allows us to reap the whirlwind of our sins as His discipline to make us more fitted to His plans. Thank God may purpose. Kung sasabihin lang ng text natin, parurusahan lang kita dahil gusto kitang parusahan, but there is a purpose. God allows us to reap the whirlwind ng ating sin. The emphasis in this section is one, the deceiver has been deceived. Ang ganda nung sabi ni Del Ralph Davis, sabi niya, Laban has out-Jacobed Jacob. This is universal principle embraced by both pro-Bible and non-Bible people. Ang principle na babalikan ka ng kasalanan mo. Hindi binanggit ng text kung paano napigilan ni Laban si Rachel. May mga tao ba na pumigil sa kanya? Meron ba siyang mga kasabwat na mga marites? May mga paano si Rachel na napigilan at si Leah ang napunta doon? Sa aking isip lang, itong si Leah mukha siyang kawawa, but the truth is complicit din siya dito. But there are 3 reasons. Number 1, gabi yun, pitch dark, walang artificial light, walang flashlight, walang yung pang-concert ng mga cave, walang ganon. Number 2, women then were veiled, especially yung mga brides. So minimal exposure only. Mahihirapang makita pag gabi. And Jacob most likely was drunk because ang ginamit sa Genesis 29:22 na Hebrew for feast is mishte. Ang ibig sabihin ng mishte is a drinking feast. Lasingan to. Talagang itong si Laban matutuso talaga. Tinry niya talagang lasingin itong si Jacob para hindi na niya mapansin. And when the morning came, sinabi ni Laban na hindi kasi yan ang kultura namin. Kultura yung panganay mo na ibibigay, hindi pwede yung bunso. Pero ang gustong ipakita ng passage is wala na consummate na yung marriage, may nangyari na kay Leah at kay Jacob. When the morning came, Jacob was now sober and behold, it was Leah. Imagine mo tong si Jacob. This is the dealing of God sa kanya. For many years, he have been deceiving everyone, especially his loved ones. And then in that morning, yung magaling manloko biglang natauhan para siyang nabuhusan ng malamig na tubig at naramdaman niya, ako naman ang naloko ngayon. Napakatindi ng kahihiyan nito sa sarili niya. For sure, ang taong maloko, sasabihin niya lagi, manloloko ako, hindi niyo ako maloloko. Ako yung dito, magaling mandukot ng wallet, di niyo ako madudukutan. Ganito yung ego nito. But for sure, nagdodon sa kanya, something is going on sa background. Kaya, a good point in this narrative is that kung providence ito ng Diyos at conspicuous ang providence ng Diyos in the early verses, bakit nakalusot si Leah? Ano nangyari? Bakit hindi ba ito nabantayan ni Yahweh? Or the right question to ask parahil ay, mukhang binantayan ng gusto ng Diyos si Jacob at tiniyak niyang aanihin niya ang matagal na niyang tinanim sa mundong ito. His deception has now come back to him with a revenge. And this truth is so evident in Scripture, it has been called by many names. Pwedeng principles of sowing and reaping, poetic justice, talionic justice, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Kung anong bigat ng ginawa mong kasalanan o kasamaan, siya rin ang parehong bigat din ng kasamaang matatanggap mo. Unbelievers may call this phenomenon karma, or yung iba na hindi naniniwala sa Diyos, coincidence. Pero sa atin, na mga saints ng Diyos, there's no such thing as coincidence. Everything, including the bad stuff, is ordained by the all-wise and all-powerful God that we have. In other words, sinadya ito ng Diyos para matuto at malaman ni Jacob ang kasalanan niya, para makaramdam siya ng malamig na tubig sa kanyang ulo na biglang deceiver ako. Ako na ngayon ang na-deceive.
may lesson ito na side lesson dito. Yung present act of goodness natin cannot hide the sins of the past and its consequences. Dahil naglingkod ka ng 7 years, it doesn't mean wala na yung consequences ng kasalanan mo. Sabi dito ni Jacob sa verse 25, why then have you deceived me? Alam mo yan, yung word na deceived, yun yung pinanggalingan ng pangalan niya. Parang sinabi niya kay Laban, Laban, ba't mo ako Jacob? Parang, do you hear yourself, Jacob? Parang ikaw ang nagtatanong ngayon? This is a payback time or divine discipline na galing mismo sa Diyos. In other words, walang anumang magagawa si Jacob kundi sayawin ang tugtuging ito. There will be no amount of ingenuity from him that can help him or escape this. Not because of karma, but because of the reigning and operating principle of God in the world. That the Bible is littered with these stories of sins, reaping the whirlwind of their foolishness and sin. Sa Judges 1:6-7, si Adoni-Bezek, di ba? Sabi doon, 70 kings with their thumbs and their big toes cut off used to pick up scraps under my table. Anong ginawa niya? Pinagpuputol daw niya yung mga daliri, yung thumbs and their big toes. Anong ginawa sa kanya ng Israel? They pursued him and caught him and cut off his thumbs and his big toes. At sabi niya doon, as I have done, so God has repaid me. Now please look at me. This is the God of the Bible. He is the God who exacts payment because He is just. Hindi hayaan ng Diyos ang sino man, including tayong anak ng Diyos, na mas mataas tayo sa kautusan ng Diyos, na hindi tayo aabutin ng mga kasalanan natin, na hindi tayo aabutin ng pagpaparusa at pagpapalo ng Diyos. In the words of Moses to Israel sa Numbers 32:23, but if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Isa ito sa mga nakakatakot na biblical warnings sa bundong ito. That is the power of sin. When we commit sin, this is what happens. We are unleashing a force in this world in general and in our lives in particular to make the existing things worse. Pag nagkakasala tayo, nag-unleash tayo ng isang puwersang malakas. Nagkikreate tayo ng isang ball of fire. Nakikreate natin yan at gumugulong yan. At ang gagawin ng bola na yan, kung yan ay maganda ang buhay mo, because of that ball of fire, papapangitin ng sin yan. Kung yan ay pangit na, mas papapangitin pa niya. And the sad news pa ay itong force or principle created natin ay parang pregnancy factory that keeps on multiplying. Nagre-ripple effect siya. Ang kasalanan na nagawa mo nung bata ka, hanggang ngayon may scars pa. Probably may consequences pa. Ang result na yon, yung mga mali mong nagawang kasalanan, no, naging tamad ka sa pag-aaral, marahil hanggang ngayon, pinagdudusahan mo because of your wrong choices years before. Ang kasalanan mo na ginawa mo kahapon o kanina, sinusundan ka pa niya na magiging multo mo siya sa mga panahon na darating pa. And it doesn't matter kung sino ka. It doesn't matter kung sino nakakaalam. As long as God saw it, He knew it, it settles it. Tama ang isang Puritan pastor, the problem with little sin, it doesn't stay little. It enlarges, it multiplies. Now, sa pagsasalita kong ito, siguro parang fatalistic. Nung naisip ko to, nakakapagod ang ganito. Nakakatakot ng kumilos. Sabi ko, kung meron lang ako maisip na paraan para mawala ito. Unless na lang sana kung may gamot dito. Kung meron sanang madidiscover na magkokontrol ng sin. Kung meron sanang gamot na mangyayaring na makikita at iinumin that will become the sin destroyer. Nang sa gayon, yung consequences man ng sin na hindi mo na makontrol, but at least yung ugat, yung kasalanan, mawala. Anong magiging pag-asa mo? Araw-araw nagkakasala ka. What a wretched life we have now, no matter how much we try to pursue Rachel and want Rachel or be like Rachel, in the morning it will be Leah.
Kung ganito ang kalagayan natin, wala tayong pag-asa kundi makahanap sana ng anumang bagay na pwedeng pumuksa sa kasalanan na yon. Isang sin destroyer that can stop all these vicious cycles of sin and foolishness. The consequences may not stop, but at least it can kill the very roots of sin. Fast forward, the Apostle Paul discovered the cure and solution in Romans 7. The sin destroyer is Jesus Christ. Nang sabi niya is, who can save me from this body of death? I thank God, the Lord Jesus Christ, who gives me victory over sin, the one and only man in this world who can stop the narrative that is called in the morning it was Leah. The resurrection of Christ made it different because bumangon siya mula sa mga patay. This is your chance. This is your hope. Your hope is not even your own church. Your hope is not even your discipline. Your hope is in this person na pumuksa sa kasalanan. Mas lalo kang lumapit sa Kanya. Mas lalo kang sumandal sa Kanya. Mas lalo mong hingin ang Kanyang kapangyarihan dahil siya lang ang nakagapi sa kasalanan. Nang sa gayon, hindi tayo maging katulad ng mga tao na paulit-ulit na nasa impluwensya ng kasalanan. Si Sir Robert Watson Watt, siya nag-invento ng speed radar. Pero napunta siya sa Canada, na-aresto siya for overspeeding. Ganito si Jacob. Hindi ibig sabihin ikaw naka-imbento, ma-overcome mo na, gamay mo na. Ganyan ang kasalanan. Kahit anong stage mo sa mundong ito, ang kasalanan ang peperwisyo sa'yo. So if you're a Christian, what is the challenge here? Or a visitor, receive humbly just the chastisement of the Lord, but fight vigorously the urge to commit the same sins. Instead of cursing those agents of disciplines, katulad ni Laban, accept them humbly. Not because of themselves, but because of God. Sabi ni Kidner, in Laban, Jacob met his match and his means of discipline. 20 years, naging kontrapelo at kryptonite ni Jacob to. Hindi siya umubra. Para siyang nabuli nito sa pagiging deceiver, cheater at magulang niya. Mas magulang pa pala siya. Pero ito yung lesson sa atin. Meron kang makakahanap na katapat mo. Kung hindi ka magbabago sa iyong kasalanan ngayon at sa iyong gawi, makakahanap ka ng isang Laban. Doon sa Laban na yun, mapapalaban ka talaga. Isipin mo to. Si Jacob, 3 to 4 years lang dapat. Pero si Laban sa kamay niya, naging 20 years ang servitude. Pero tinanggap niya lahat yun. To his advantage because siya ay nasubukan, naging matatag, pinagpala ng Diyos. Dahil dito ay galing sa Panginoon. Sa kabila ng pagkakaroon ng Laban sa buhay niya, di siya sumuko. So lumaban siya. At alam niyo, kung meron ka ma-appreciate kay Jacob, pakita mo siya sa Peniel, Jacob will not give up holding on to that angel of God for the blessing. Alam mo, ito yung gusto dapat natin kay Jacob. Si Jacob, kahit sa kabila ng kanyang pagiging magulang, kapag alam niya, yun ng Diyos, blessing yun, kakapitan niya yun. At ito yung dapat nating gawin. Kapitan mo ang Panginoon. Kaya sabi ni Kidner, the reader can reflect, presumably, Jacob is not the only person to have needed a Laban in his life. And I'm not saying na hanapin nyo yung mga Laban sa iyong buhay. Yung katrabaho ko, Laban ko yon. Yung boss ko, Laban ko yon. Ito na naman yung kaibigan ko sa Facebook, Laban lang to. Nag-a-appear lang kapag may sasabing hindi maganda. Receive your own Labans because they come from God. But do not curse the wind that makes you cold. Ask God na painitin niya yung puso mo to withhold that cold. And then number 2, do not live in fantasy level expectation. No matter how you aim for a Rachel, ang lesson daw nito sa atin, sabi ni Derek Kidner, it will always be Leah in the morning. Ito yung paulit-ulit mong tatanggapin, mararanasan, makakamtan sa mundong ito. As long as there is abiding effect ng Eden, we will continue to strive for those Rachels to end up one morning and we are still with Leah.
Si Leah ay isang realidad sa mundong ito. Siya ay paalala sa atin ng buhay natin ay puno ng anomalya dahil pumasok ang kasalanan. Kahit sa kabila ng pagpapakapagod mo for 7 years, huwag mong ilagak ang tiwala mo dyan. Ibibigay mo yung lahat ng lakas mo sa trabaho, sa mga kaibigan, sa ganito. And you ended up in the morning, it was Leah. Sa ganitong sitwasyon, mas madali ang umangal kaysa lumuhod. Mas madali ang magduda at lumayo. May mga iba sa inyo, nagpaplano. Kung pupunta ako sa ibang lugar, kung mag-iiba ako ng pwesto, mag-iiba ako ng direksyon, for sure, magbabago ang buhay ko. And then pagdating mo doon, in the morning, it was Leah. It was still Leah. Very frustrating. Ang pwede mong gawin is, maging cynical ka, mawalan ka na ng gana sa buhay, or, yung sinabi ni C.S. Lewis sa Mere Christianity, nang sabi niya, most people, if they had really learned to look in their own hearts, would know that they do want and want acutely something that cannot be had in this world. Ang sabi ni C.S. Lewis, hinahanap mo lagi sa isang bagay, ang isang bagay na hindi naman mahanap sa mundong ito. Hahanapin mo sa mundong ito si Rachel, but it will always be Leah. Sabi, at in example niya, you fall in love. You try to find Rachel there. You want to travel in some foreign country and parang exciting lahat. And then sabi ni C.S. Lewis, isa subject mo yung sarili mo sa mag-excite sa'yo, yung longing mo, which no marriage, no travel, no learning can really satisfy. Ang punto dito ni C.S. Lewis, nilalagak mo at ina-expect mong bibigyan ka ng Rachel sa mundong ito. No, Leah is supposed to point you that there is something in this world na hindi mo mahanap yan. Mahanap mo lang yan sa Panginoong Diyos. At yun ang dapat nating makita. Alam mo ba, si Leah, next week, ang magiging title ng sermon natin will be The God of the Unwanted. She is the unwanted woman. She is the woman nobody wanted. She is that ugly woman. Gusto siyang i-dispose ng tatay. Hindi siya gusto ng kanyang asawa. But in the grandeur of things, did you know that Leah bore sa kanyang line si Jesus Christ? Ang pinili na linya ng Panginoong Diyos, hindi si Rachel, kundi yung pinagmalupitan, yung kinawawa, yung Leah na tinatanggihan ng lahat, yun ang mag-aanak kay Judah na pagmumulan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay lahi ng pangit, lahi ng unwanted. That is the mystery of the ways of God. He works through weak people, unwanted people, because that is the grace of God. Stop giving your life sa mga tao, sa trabaho mo. Give your life dun sa Diyos na magbibigay sa iyo ng tunay na kahulugan sa mundong ito. Kung wala ka sa Panginoong Hesus, that is your greatest problem. Go to the Lord Jesus Christ for your salvation. He is your Redeemer. At nawa sa ating lahat, huwag tayo mag-expect masyado sa mundong ito. But we can expect with all those Leahs, ang Panginoon, kikilos siya sa mga pangit, sa mga ugly na mga circumstances natin. Because in Leah, there will be the Lord Jesus Christ. Let us pray. Father, we thank you for preaching to us this reality ng katotohanan ng buhay na ito, that it will always be Leah, ano man ang gawin namin. But thank you, Lord, you are the God who keeps an eye to those unwanted, to those whom nobody likes. Kaya Panginoon, salamat at pinagkalooban mo kami ng ganitong storya na ikaw ay kumilos noon pa through the weak people. And that is always your ways. Huwag mo kaming hayaan
na maengganyo sa glitz ng mundong ito. At makita namin yung weakness, yung cross, yung gospel. Yakapin namin. At dito kami lalakas. At salamat sa pagtatama mo sa amin. Marahil may mga consequences sa mga kasalanan namin na hanggang ngayon ay niyayakap namin, pinagdudusahan namin. But this is not to punish us penally, but this is to give us hope and to sanctify us. Sanctify us through these Leahs. Sanctify us through these weaknesses. Meron sigurong kalungkutan, karamdaman, may dinaramdam ang mga kapatid namin dito. Use this para i-remind mo sa amin na sa weakness na ito, sa Leah na ito, pwedeng lumabas ang glory ng Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon. Di mo kami ginawang malalakas. Ginawa mo kaming mahihina dahil meron kaming malakas na Diyos na pwedeng sandalan. Kayo po maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen.